special ang guest natin ngayong araw na ito. Hindi lang dahil sa kasama ko siya dito sa FTV, pero maraming mga Pilipinong nakakilala sa kanya dito sa, hindi lang sa Toronto, sa GTA, baka nga sa buong Canada. 'Di ba? At he's also the perfect person to bring you around. Yung parang kung gusto mong makita yung Toronto or neighboring areas, usually siya yung tinatanong namin sa natin dadalhin. At isa rin siya sa mga unang tao na nagbigay buhay ng mga shows dito sa Filipino TV. So we have Anjo Palasigi. Hi, Anjo! Hi, Cherry! Kasi mas mahirap itong mag-i-interview ka nung araw-araw mong kasama. Di ba? Kasi araw-araw naman tayong nagkikita, nag-uusap, or at least maybe not araw-araw, but like we see each other a lot. And then now I have to put, how does it feel to be in that seat? Kaya now? first time kong interviewin actually. Totoo nga. Parang wala, never, parang laging kami yung mga nag-i-interview. Correct. Laging tayo nag-chase sa mga storya. Like never ako. Kasi feeling ko, Yay, that makes this extra special then. Wala ako makakontribute. No, that's sometimes how we feel eh. Yun na nga eh. Kasi actually, if you ask me, hindi rin ako masyadong nai-interview. Pero ikaw yung laging nagbibigay nga ng spotlight sa ibang tao. So ngayon, we'll try to put, not the spotlight on you kasi minsan nakaka-pressure yung ganun eh. But ano lang, like kwentuhan, like... chill lang baga. Yes. For those who do not know you, what do you do? What can you tell people about yourself? Kumbaga nasa ibang chapter na ako. Nasa more professional. Pero family man. I think yun yung main role character. Mo ngayon, no? Role That's your, sa buhay. At kasi yung mga focus ko nandun. Tsaka, alam mo yun, like part ako ng isang team. Gusto natin i-highlight nga at i-level up yung Filipino. Diba? Filipinos in Canada. Especially. Like, kasi iba ang buhay. Like, sa Pilipinas, kumbaga inside looking in ka, diba? Tayo yung mga outside looking in. Kumbaga gusto nating dalhin yung mga pagka-Pilipino natin dito sa labas ng bansa. Pero paano, 'di ba? So isa na yung sa mga lagi namin pinupush, like nagsimula kami una sa music, yung parang OPM scene dito mismo sa Canada. Tapos ngayon pinagpala, I guess, na nasa TV, nasa media, na gawin nga yung mga kwento na yun. At parang gusto ko lang maging, kung hindi man ako yung at least isang hakbang, madala ko ng isang, like part ako na makapagdala ng pagre-recognize sa tunay na mga Pinoy. Filipino-ness or bagong definition ba ng Filipino ang kailangan natin? Like outside the country. That is very, no? It's a complex thing because there's a lot of nuances and meaning and depth to that. Di ba? Kasi ang daming aspeto nun eh. Kultura mo, dadali mo dito. You're from outside. But before Filipino TV found you, what were the circumstances? Did you ever think na you'll end up like doing media work like this? Lagi ng part ng buhay ko for the past 20 years, yung may ginagawang extra sa media. Nagsimula kami talaga music. Pero gumraduate talaga ako. Accounting. Was that something you wanted to pursue? Accounting, finance? Kaya ka pumasok sa accounting? Hindi, parang gusto ko lang i-please yung magulang ko nun. Oh, okay. Kasi nga, like nung nag-move kami dito sa Canada, parang Canada nagbigay ng bagong sense ng independence. New immigrants kami. And kami naman, high school na kami. Tapos may dalawa akong kapatid na mas matanda sa akin. How old were you when you moved here? 15. And this was, you remember the year? 1996. Oh, so i-add na lang natin ang age ni Anjo. So 1996, you were 15 years old. You moved here. And then the whole family na yon. The whole family. And your whole family is two more siblings. Tatlo kayo? Dalawang sibling, ate ko tsaka kuya ko. Tapos ako ikaw yung bunso. Ako yung okay. bunso. Kaya nga, wala masyadong pressure. So I guess Anjo kasi is known to be happy-go-lucky. But, I mean, he's always a jolly guy. But I think you downplay naman your achievements. Of course, you have things that you've done. But anyway, yeah, go ahead. Maganda yung transition din namin dito sa Canada. Kasi hindi naman kami kailangan tutukan na ng mga parents. Di ba? Yung sa age na yun. Pero kumbaga, nag-struggle din sila kasi, nagsisimula ng
nag-reset sila dito sa Canada. And kumbaga hindi na naman naging mas mabigat sa kanila dahil after nun, like unang year ko dito, nagtrabaho na ako. At 15 years old. 15 years old. Oh, wow. So unang work ko dito yung moving. Sinamala ako sa mga movers. Oh, moving houses. So, Yung tagabuhat ng mga nagmo-move furniture. Furniture. Yun Okay. talagang ano lang yun. Sideline kumbaga. Part-time na. At that age, parang that sounds like fun. Parang it sounds Yeah. like it wasn't Tsaka, such a ang fun kasi bad is yung gig. kumita ka. Alam mo Oo, yun? oo. So, meron ka ng pambili ng May pan-date ka na pang naman. mga gamit. Wala. So, yun yung una kong trabaho. Tapos, high school, merong nanay ko, naging parang supervisor siya sa isang factory ng mga hotdog. Parang President's Choice yun eh. Yung may hotdog tapos merong bacon na Oh, yeah. nakabalot. Naka-wrap. Oo. So yun. Nagtrabaho siya tapos pinasok niya ako. So yun, pinasok ko rin yung mga kaibigan ko. So laging ganun ang nagiging role ko. Pag nasa work ako, pinapasok ko yung mga kaibigan ko. Tapos after naman, ganun din sa may KFC, sa may Yorkdale. So you were studying and working Yes, like studying ever and working. since. Oo. Lagi ako may part-time. Like after school, diretso sa trabaho. Ganon. Yun na yung naging buhay ko. Like, hindi naman ako naghanap pa ng ibang kasiyahan. Like talagang kasi ang nangyayari din is yung mga friends ko lagi kong dinadala sa workplace. Lagi kong sinasama. At so ganun din, KFC. You've always been a people person. Yes, feeling ko. Kahit na yes. nung bata ka pa, parang, you bring people together. Because we know people like this yung parang sila yung nagiging tulay para, may dalawang hindi magkakilala. Tapos ikaw you're making sure that they're Yes. comfortable. I think ganun. Ayoko man sabihin, parang nakakahiyang sabihin. Pero I think isa sa mga skills ko yun. Kaya kong mag-build ng community. Parang dun sa music community namin dito, isa ako sa mga, nag-push nun at nakapag-connect ng mga tao. Siguro, I guess naging komportable lang sila pag yung kasama ako. Did you ever go back to the Philippines after yung 15 years old na nandito ka? First time kong bumalik, 10 years after. Kasi kinasal kuya ko sa Pilipinas. 2006. So yun yung una kong balik sa Pilipinas. And naka-culture shock nga rin. Sa may Nabotas. Malabon na botas. Malabon na Yan yung botas. mga- Pero yung sa gilid eh. Kasi sa Malabon, doon kami titira. So, bumawa ka ng eroplano. Alam ko na, kasi lumaki naman ako sa Pilipinas. Alam ko na yung Saan ka buhay. lumaki? Anong area? Lumaki ko sa may Cavite. Sa Cavite kami. Sa Cavite, tapos nag-move kami sa may Paco, sa may Singalong. But Kasi that's nag-aaral very kami different. doon. Ibang-iba yung vibe nun sa Malabon. Cavite. Hindi, tsaka yung sa Paco. Malabon. Anong tawag doon? Basta galing galing airport, tapos papunta ka, basta yung sa may Smoky Mountain. Basta yung area na yun, ang haba. Tapos syempre, nakatira na ako sa Canada and parang ilang years na rin. Tapos nakita ko yun. Alam mo yun, nakaka-culture shock na parang ang haba na squatters area, tas sobrang daming tao, tas gabi na, tas naglalakad-lakad kung saan-saan, tas madilim. So yun yung nakita ko na parang tumatak sa mind mo, no? Oo, The parang- way you describe oo, it now, like, naalala mo pa. ibang-iba sa sa Canada na tinirhan ko. So nakakagulat lang na ganun. Oo. Do you still care about what happens to the Philippines? Do you Yeah. find yourself checking the latest? Hindi, lagi pa Kasi rin ako, from 15, dito kasi- ka na nakatira eh. Yun nga yung nakikita ko rin sa Philippines na parang sobrang dami nating magagaling, sobrang daming skills pero hindi na utilize sa inside ng country natin. Di ba parang paano nag-e-exist yung halimbawa yung ganun yung nakita mo? Ang gagaling naman ng mga Pinoy. Bakit nagkakaroon ng mga ganon? Pag dito naman, sasucceed rin naman sila dito. Halimbawa nilabas mo sila sa ibang bansa, umuokay naman sila. Yun yung yun yung The parang big question mark. question mark tsaka parang nanghihinayang ka sa galing. Tapos pupunta ka dun sa music scene. Parang mas ahead sila eh. Mas ahead yung mga eksena na napuntahan ko, yung mga bars na napuntahan ko Sa Philippines. sa Philippines. Kaysa dito. Kasi dito boring. Boring dito. Actually, sa Pilipinas talaga ang saya eh. Ang saya, no? Oo. Iba yung fun sa Philippines.
master tayo on fun. Yeah. Kaya nga, ang hirap for a young person. At that age, yung mga 15, medyo mahirap-hirap na rin i-transplant yan dito sa Canada or paalisin ng Philippines. Kasi yan yung masasayang age Masasaya. dun sa Philippines. Of course, iba-iba yung condition yan. Like if you're in very deep poverty, how can you be happy? Diba? So siguro. But then, Filipinos have that intrinsic na kaligayahan na medyo tayo hindi masyadong mataas yung ambisyon natin to be happy. Ito lang kailangan natin. Maligaya na tayo, kaibigan, pagkain, and all these things. But like, that was the time you went back. Did you ever go back again after that? Yeah, How many like times? kasi medyo afford ko na nun kasi single naman ako for a long time. Yan, pabalik-balik akong Pilipinas. At least, yung balik ko 2009, 2012, 14, 15. So you really chose to be, kasi Actually, ako gusto kong tumira pwede doon. ka namang pumunta sa Yeah. ibang bansa, mamasyal, but you like going back to the Philippines. You still have family there? Meron, andun na yung mom tsaka dad ko. Nung nag-retire sila, pabalik-balik na. Pero yung lahat ng kamag-anak namin nandun. Nung nag-move kami dito, kami lang. Wala kaming mga pinsan, wala kaming second cousin. Like talagang malayo. Kasi yung nanay ko parang ako. So, magaling din siya makapag-build ng community. Sa kanya ako nagmana. Madaling makisama. Ganun. So, marami na rin kami naging kaibigan through there. Tapos yung mga barkada. So, hindi naman kami na homesick. Dito sa Canada. Did that make your family closer as a unit? Kasi parang you went into the challenge of moving here together. Yes. Kasi ako rin lumaki nang wala, yung tatay ko sa Saudi nagtatrabaho. So, hindi ko siya nakikita every day. I mean, nakikita ko lang siya once a year pag umuwi siya. Yung ate ko tsaka kuya ko na nakasama pa nila nung maliit. Ako naman, like dito ko lang talaga nakasama yung tatay ko. Naging iba rin yung dynamic na kasi nahirapan din yung nanay ko kasi doon marami kaming tumutulong sa amin na nakapa-step up din kami lahat. Kayo, kailangan nyo rin tumulong. Oo. And buti nga, yung sa financial, hindi na rin naging burden. Kasi nga, sumweldo kami lahat. Naging mas close kami ng pamilya. Kasi nung hiwalay yung hindi yung hiwalay, pero malayo yung tatay ko para makapag-create ng bagong opportunity. Alam mo yan? So, parang tumatak sa akin yun. Like, kailangan ko ba na may pamilya na akong ganito na lumayo pa para lang humakot ng pera. Or, hindi ba, dito na lang na magkakasama kayo sa hirap, sa ginhawa. Yun na yung gusto kong gawin na hindi na lumayo kahit siguro may opportunity sa New York, sa ibang mga bansa or sa Pilipinas. Pero ayokong dalhin. Ayoko yung mag-isa lang doon tapos pauwi-uwi. Ibang klase rin yung build ng mga Filipinos sa atin. Na talagang uuwi or aalis ng ibang bansa, pupunta dito sa Canada, tapos magtatrabaho. Kasi iwanan nyo. Iwanan. Tapos lumalaki yung mga anak. Tapos uuwi. So, parang ayokong gawin yun. Like, ngayon na may opportunity na ako na maliliit pa yung mga anak I'm ko. sure nga that resonates with a lot of Filipinos. Siguro, I don't know, maybe 3 out of 5 families have that question talaga na maybe even more. Iwanan ko ba yung pamilya ko o do we stay together? And may pros and cons yan if you stay together. Pero tingin ko pareho tayo na parang na-experience ko yun na maghihiwalayan. That's the toughest thing I can say. That one of the toughest thing that I went through na hindi kayo lahat magkakasama. Kasi hindi rin madali nga ang buhay dito sa Canada. Hindi, mahirap. Diba? Sa mga curious. Buhay dito sa Canada, mga gustong pumunta ako ngayon, dito. Ngayon ko na-experience kasi may pamilya na ako na pa 6 months yung parents ko. Parang ngayon yung mahirap na 6 months dahil wala kang katulong talaga. Like sa bahay, ikaw lahat. Hatid sundo, hugas, alam mo yun. Luto. Luto. And every day that happens, Laba. it's not Oo. like you can, hindi pwedeng pansinin iwanan eh. Oo. Kaya nga, so ganun. And ngayon, buntis pa yung wife ko. So, ayoko naman siya It's a magtrabaho growing din. family. Ayoko magtrabaho. And minsan napipiss off ka pero hindi mo kailangan ipakita tsaka hindi mo kailangan pansinin. Yung, Marami kang
you bite your tongue on a lot of things, no? Kasi may dynamics pa rin yung marriage. Siyempre, iba yung marriage. How long have you been married? Married, Or together? Ano ba? 4 years. Magpo 4. 4 years na lang. Sa 2021 kinasal, pero nag-live in na kami mga 2018. Actually, late nga. Like, kung kukumpara mo sa mga... By 2018, you're already what? 30s? So, 2018, 30s. 2018 nag-live in, pero 2017 naging kami. So, 36 ako noon. 36 ako. That's medyo late. Medyo late nga, no? Medyo late na sa, sa calendar. Sa kalendaryo. May pros and cons yun, yung late na yun. Ngayon, yung cons, nararamdaman ko na halimbawa dito sa work na kailangan ng pansin, kailangan mong last in before kung paano ka magtrabaho. Parang hindi mo magawa kasi nga may pamilya ka ngayon na maliit. Ba't maliliit pa? Na maliliit na kailangan ng pansin. So, hindi mo 100% talaga. Kumbaga kung kailan umokay yung career, ang dami opportunities, meron tayo sa film, meron tayo sa mga ganito na kailangan. Kasi oras ilalagay mo sa parehas Oo. Diba? Time management is the issue of a lot of people. Any insights on that? It's a delicate balance. Yun nga yung mahirap gawin kasi ang hirap kung gagawin mo lang yung trabaho mo 100%, that's already more than 8 hours. Kung gusto mo ibigay talaga yung maganda, no? Sabihin mo ng 8 hours. But the other time, hindi sapat para sa lahat ng kailangan mong gawin. Tsaka merong laging may nagka-come up na iba. Parang ngayon, buntis. Hindi na sa buntis, pero like panibagong weight yun yung buntis. Tapos iniisip ko ngayon. This is your third. Bali, 3 kids. 3 kids. So, since sa isa, stepson ko si Jude. Nung na-meet ko si Miles, single mom. Single mom ko siya na-meet. Tapos, Jude is 13, 14? Hindi, 11. 11. Mag-11 this year. Tapos si Jazzy, and 3 years old. Oo. And yung past 3 years na yun, ang hirap ng buhay. Nang nagpapalaki ng ganon. Di ba kasi kailangan mo yung attention. Tapos yung pamilya mo pa, inaalagaan mo. Yung asawa mo, anak mong isa. And yung asawa kasi yung bumalik siya sa work nung pandemic, chill lang kami kasi yung work niya is nasa airport. She's a nurse, di ba? She's a nurse sa swab. And ngayon, na yung work niya sa hospital na mismo, like, pagod na siya. Pagod na siya pagkatapos ng 8 hours. Kasi pagod physically demanding din talaga. And ayoko naman makadagdag din doon. Kaya nga, parang, yung role ko rin na, I think, doon ako magaling. Gagawin ko yung lahat para mas madali para sa'yo. Parang magbibigay ng way. Para maano mo yung skills. Kasi ganun din yung una kong meet ko sa kanya. Parang, ito yung sa akin, sa tingin ko, talent ko. Diba? Kaya kong malabas sa'yo yung para ano yung wish mo? Gagawin ko lahat para mangyari mag-pave ng way yun. I think ganun din dito sa FTV. Yung mga diskarte na maliliit. Para yung goal talaga natin is magawa. Alam mo yun? Oo. To be an instrument of that goal. Parang para marating yun. For those who do not know what you do in FTV, ano ba ang pinaka title, job description title? Producer, tsaka channel coordinator. We wear many hats. And Andrew wears many hats. And ganun na rin yung natutunan ko nga dito sa role ko sa FTV. Kailangan mong yung hindi mag-complain Hindi mo kailangan i-embrace yung title kasi pwede mo naman magawa lahat kasi paiba-iba kung ano yung kailangan mong gawin. Huwag kang kasi tayo parang na-romanticize tayo sa role sa title, di ba? Ako president ka. President ako, ito lang yung magagawin ko. And dito kailangan alisin mo yung title na yun. Di ba? Gagawin mo lahat para sa betterment ng work tsaka ng mga co-workers mo. Oo. Baka yun nga yung hindi, especially in the Filipino setting, no? Long how media works. Ngayon, iba na kasi may social media, so you just need a phone and all that. But even before this, for example, before we started taping this, si Andrew rin yung nag-aayos ng lamesa. For me, culture shock yun, na ako doon, na parang, teka, di ba
second in line ka, like you're the vice president or something of the company. But then, ikaw yung, kahit magwalis dyan, you'll do it, di ba? Kahit kumuha ng tubig for the guest, you'll do it. But that's how we kind of operate here Ganun nga. in Filipino TV. And I don't know if we can say that for Canada. Iba nga yung buhay dito. Paano mabibigay mong mga tips or insights to the immigrants who are here and kind of whether bago pa lang or tatakot sa kanilang mga status, the standard of living here is mahirap. But there's so many good things also. Iba-ibang season lang yan di ba? Kung tapos ka na sa baba, pataas na uli. And I think nandun tayo. Nandito na ako almost 30 years dito sa Canada and mindful din ako palagi sa mga nangyayari sa community ko. May time nga na mas mahirap dati kasi yung mga caregivers na pumunta dito, hindi sila makapagdala ng mga kamag-anak nila. 'Di ba? Wala silang mga kasama dito. Tapos, na-i-stuck pa sila sa mga mas prone sila sa mga owners abuse kasi nakatira sila sa bahay ng mga amo nila. And after naman noon, parang nagkaroon din yung time na yung mga Filipinos nakapagdala na nga ng mga kamag-anak dito or laging meron din dumarating na pamilya-pamilya. I guess obstacle lang sa mga challenges and yung opportunity kasi sa Canada, parang ako, confident ako. Yabang. No, or kung halimbawa mawala man ako dito sa Filipino TV. Dahil sa naging diskarte ko na rin for the past ilang years, kaya makahanap ng trabaho or i-cover mo yung mga income mo nang hindi ganun kabigat or kahirap. Laging may opportunities pa rin. Kasi nakikita ko Canada, ang laki-laki, ang konti ng tao. Tapos, yung mga Filipinos pa, yung sa skills nila, ang gagaling na eh. Tsaka hindi tayo complainer. It takes a lot before we complain. Kaya nga. And kaya nga, ang sa akin din parang naaawa naman ako ngayon. Kung sa workplace kung skills lang talaga yung titignan, skills tsaka yung knowledge. Sa mga Canadians dito na gumagraduate pa lang, Canadians or yung mga lumaki dito na gumagraduate pa lang. Kasi ang kakompete nila is yung mga Filipinos na mga professionals na sa workplace na. Di ba parang pag ako, mag-hire, sabihin mo hindi man ako Filipino, tas skills ang titignan ko, syempre kukunin ko yung mga Filipinos. Kasi yung mga lalim overqualified, di ba minsan. And yung mga dumating dito na mga international students na, alam mo sa hirap na yon, kaya mong mag-succeed dito. May community pa rin tayo dito. Like yung local na makakapag-hangout ka or makakausap mo, makakahanap ka ng tamang mga tao na kumbaga you don't really have to look that hard to find a community kung nalulungkot ka, kung namimiss mo yung feel ng Pilipinas. Now that you said na 30 years ka na dito, and you've seen different tranches of Filipinos coming nung mga panahon ng caregiver which brought in a lot of Filipinos here, na yun lang, hindi automatic nakasama yung mga pamilya nila at that time Tapos marami nung nakuha na nila yung mga anak nila, hindi naman kasama yung asawa. Hindi kasama yung asawa. Diba? Tapos, iba na yung relationship nila sa anak nila. Hindi sila kilala ng mga anak nila. Pupunta sila dito, bibigay nila yung mga magagandang mga gamit. Kasi dito ma-access mo lahat May kilala kami na ang tagal niya nakatira dito, hindi niya nakita lumaki ang anak niya. Tapos nung nadalan na niya dito, nasa high school na, like mag-adult na, walang kaamor-amor sa kanya. Walang connection. Walang connection, no? Kasi nagpapadala ka lang ng pera, pero yung tatay ko na nagpalaki sa akin, hindi rin naman nakapunta rin, hindi naman nakapunta dito. Kumbaga, nasolusyonan ng gobyerno na, ngayon pwede na yung mga pamilya, mga ganun. Tapos ngayon naman, pabago-bago yung rules. Pero feeling ko, mag-aano uli cycle lang. Cycle. Diba? So, minsan, kaya nga sinasabi nga kapit lang. Kung kaya pang kumapit. Of course, it's also not a bad thing or it doesn't mean that you lost or you failed if the path is really to go back to the Philippines. Sometimes it's not for everyone. Ako rin gusto ko may time na gusto kong umuwi ng Pilipinas. Gusto kong doon tumira. Na-amaze talaga ako sa Pilipinas. Halimbawa, mga infrastructure dito, kukumpara mo sa Pilipinas, mas okay doon. Di ba? Mas advanced.
feeling ko. Kasi punta ka dito sa mga small town, pare-parehas sa itsura. Di ba? What infrastructure do you mean? Yung mga highways, sabi mga highways nila. Like, kaya nilang alam mo yung mga overpass, nakailang overpass yun, di ba? Oo. Dito nakakita ka ng gano'n, wala, di ba? Parang pa ganun nga lang na exit nga lang, tas ang tagal nilang gawin, di ba? Tas sobrang traffic. Pero doon nakakapag-create ng something na... Lately kasi, in the last few years, nakapagpagawa ng maraming mga infrastructure. That's true. Pero ang dami na rin kasing backlog. Siguro depends where you're looking. The grass is greener. Mas fresh yung memory ko ng Philippines na ang dami pang infrastructure talaga na kailangan. Kasi ako naman, pag nakikita ko naman dito, wow, your highways are like, you have 12 lanes, 10 lanes na 401. Yung mga, pero matagal na yun, hindi yun matagal bago. Na yun. Hindi ba? Diba? So yung paggawa nga ng mga bagong ang tagal na mga bago. infrastruktura. Yung subway, sabi sa ano na lang, yung Eglinton na yun. Oo. 14 years tagal, na nilang ginagawa. diba? Imagine mo yung 14 years. Oo. At lumaki na. Oo, kasi bawat bisita ko dati, bumibisita pa lang ako dito, lilit pa ng mga anak ko, ginagawa na yan, hanggang ngayon ginagawa pa rin. But now that you're a father, meron ka ng, kaya siguro, I feel that there's also a struggle in your mind. Kasi, yan, pag lumalaki sila, did you ever think na, better ba? Palakihin ka sila sa Pilipinas? Or dito? O hindi naman? Talagang hindi naman. dito I think lang. talagang dito. Dito ko. Kasi dito ako sanay. Kaya dito ako mas komportable na palakihin sila. Siguro kung gusto nila, parang si Jude nga, kung gusto mong tumira sa Pilipinas, yung sa basketball niya, okay lang sa akin. Pero hindi okay sa nanay niya. And, para ma-enjoy mo rin and ma-experience mo yung culture. Kasi nga yung para sinabi ko kanina, iba yung outside looking in eh. Yung nakatira ka doon, nakikita mo yung lahat. Parang tayo si Rizal. Diba? Mga Pilipinos na nasa labas ng bansa. So, nung umalis si Rizal, tsaka siya nakapagsulat na nakita niya kung like yung Pilipinas from here, you know. Nakita mo yung mga mali, yung mga ganon. Kasi pag nasa inside ka ng hindi mo makikita eh. So, nakita niya yung mga pwedeng mga baguhin ng ganon. Kaya like sa atin as na mga Pilipino tayo na nandito. I think ganun yung role natin, you know, para sa Pilipinas mismo. Tsaka, na-experience mo parehas eh. Alam mo yung diskarte eh. Kaya nga maganda nga rin is ma-encourage ko rin na, alam mo, tumira muna dito. So kung hindi talaga pwede, kung talagang yun yung last chance mo, then umuwi, then at least na-experience mo yung Canada na pwede mong dalhin siya sa Pilipinas ngayon and gamitin yung sistema. Alam mo yan? Kung ano yung tamang sistema dito na nag-work, baka pwede nating dalhin sa Pilipinas na magkakaroon ng parang feeling ko renaissance matawag. Na may mga babalik talaga ng Pilipinas and yun yung inaasahan ko It's amazing. I didn't expect na parang meron ka pa rin talagang goal for the Philippines or you have something na naka-attach pa rin dun sa Pilipinas. How do you keep your culture now that you have kids? I suppose you want them to feel like a strong foundation na Pinoy sila, ganon. And when you moved here, ano yung mga challenges to keep that culture? Sa family ngayon, yung mga luto, tapos hindi, alam mo yan, meron na nga nawawala mga nag-slip away, yung mga mano, yung mga ganun. Hindi ko na Pero tinatry namin, yun, magsimba, ginagawa namin. Tapos yung language na lang, na kinakausap namin ng Tagalog kahit hindi kami kausapin ng Tagalog. Okay lang. Basta naiintindihan nila. Hindi ko rin hinide yung pagka-Pinoy ko. Yun nga yung proud din ako na Pinoy kami. Fortunate ako na yung high school na napunta ako dito is marami ng Filipino. So hindi naging mahirap yung pag-transition ko dito sa Canada kasi may mga Filipinos na doon na mas matagal dito ng konti. Pero naman nagtatagalog. So, yun. Yung language na nagtatagalog ka, tas Filipino ka. So, lumaki rin ako sa may Bathurst area, Bathurst Lawrence. So, which is sa may Bathurst and Wilson. So, nakita ko rin yung
growth nung ano na yan, nung neighborhood na yon. Pero naman kasi sa age ko, hindi pa ganun ako ka in love sa Pinoy tulad ng nang mas lumaki na ako. Parang gusto ko Mas malleable ka pa. Pwede ka pang i-transplant. So mas na-enjoy ko yung I guess yung culture din dito. Did you have a culture shock moment in Canada? I guess sa mga teacher dito nung sa high school kami. Hindi gano'n ka hindi ka takot. Hindi takot yung hindi nire-respeto. Yung mga teacher dito tulad ng pagrespeto na teacher sa Pilipinas. Iba, no? Tsaka culture shock din yung nung high school. I guess makakapili ka ng subject mo. So, like, Na may freedom ka to do mas that. freedom, Kasi ang estudyante sa Pilipinas, dictate lang sa'yo. Sunod ka lang di ba? Tsaka nung nga sa high school ko, since mixed cultures, nakita ko talaga kung paano i-disrespeto yung mga teacher. Like, hindi lang Pilipino, hindi lang yung mga lumaki dito. Pero, hindi yung katulad sa atin kasi parang mamaintain mo May yung authority. Yung authority. Kahit college, ina-address mo sila as first name. And then, mamimit mo na yung mga Filipinos na mga bago na like, sir, ma'am, sir, ganon. Yun din pala yung culture shock ko, yung sir, ma'am, sir. Nung una kong uwi sa Pilipinas na lahat ma'am, sir, sir, ma'am. Dito hindi mo kailangan ina-address mo sila, ina-address mo kahit yung mga Filipinos, hindi ako nagkukuya. Walang ganun, Walang ganun. Tapos, unless tawag mo sa parent ng kaibigan mo, pangalan? Oo. Ang strange, no? Oo, ang strange. So, kaya nga nung mga dumating yung mga, kasi ngayon, ang daming Filipinas na mga dumating, I guess, from 2018, 2019, pataas na, like lahat may sir na, may kuya, may, Oo. So yun yung naiba. Ngayon kino-question ko kung okay ba yun o hindi. Kasi ang sasabihin na respeto yun sa atin. Ako naman hindi ko nakikita as respeto rin yun O hindi minamalit ko yung culture natin or hindi. Pero like nandito kasi sa Canada, wala nun Pero mas equal kayo. Kailangan i-elevate mo rin yung sarili mo. Pareho lang kayo. Na pareho lang kayo. Hindi mo kailangan yung sir necessary na tawagin ganyan. It affects kasi rin our psyche It's good to move towards the other extreme nga kasi especially with our colonial history. Minsan makikita mo yun as subservient. No? Yun nga yung kailangan nating I guess sa next chapter yung outside looking in Filipinos na kung halimbawa babalik tayo doon parang bigay natin sa sarili natin na equal tayo sa lahat na nandito sa Canada. And, Let's go to yung challenges ng pagiging content creator now that social media is a way of life and tayo rin sa FTV that we have to continue creating content. Of course, meron din yung relation. Kasi gusto ko rin itanong sa'yo, anong feeling mo naman ngayon sa mga anak mo that they're growing up in this kind of world with so many distractions on social media, no? But like, una muna, yung making impactful stories. Ano ang mga insights mo on content creation? Minsan kasi dinadown natin yung mga sarili natin. Dito na pagdating natin na makikita natin yung gawa ng Filipino. Yun lang pala kaya nilang gawin dito. Lalo nung nag-move kasi ako dito, wala ka talaga makikitang mga Filipino na content. Yung isang TV show nga dito, Philippine Sunday. May host na okay lang, tapos kino-cover nila yung community, tapos may ibang shots na parang hindi tayo yun hindi yun yung representation natin kasi mas malupit pa tayo dun sa mga nagagawa natin and yung kaya natin gawin. Yung napupunta sa media dito sa Canada is hindi yung representation talaga ng kaya natin gawin, and yun nga yung gusto naming ipakita. Like mahirap ma-promote and makita ng lahat kung ano talaga yung mga ginagawa natin kagad-agad kasi kailangan mo yung parang i-real talaga sila papunta sa atin Pero, beyond na tayo Dapat ibang level na tayo Dapat nakikita natin, parang kanina na equal na nga tayo sa skills ng Hollywood man. Yung mga aim natin na nasa industry level tayo palagi. Lahat ng mga ginagawa natin. And we are naman Kaya nga. Yun nga yung
kailangan ma-realize ng mga Pinoy. And malaming yung mga nag-abroad, nare-realize nila yon na pagdating nila, I look up to these people or to this race, yung lahi. Albawa, kala ko lahat ng puti magaling. Pero pagdating ko dito, katrabaho ko, mas magaling ako dito eh. Or yung presentation na ginawa ko, mas magaling naman eh. May ganong realization. So siguro kahit sa Pilipinas, hindi mo na kailangan makatrabaho ng ibang lahi para alamin na you're at par, at least you're at par or at par na tayo, more. like, or ganun yung pag-treat natin na at par na tayo dito. Kailangan ko na lang i-tweak yung mga ibang mga skills na ganito para mas magaling na ako sa kanila. So, tingin mo nagagawa natin yun sa Filipino sa TV tingin ngayon? ko, oo. I think nandun na tayo. At I think ang hindi lang tayo napapansin pa ng ganun karami na tao. Pero medyo sanay din kasi sila ng ibang klaseng format. yes. Yung mabilisan, diba? Kaya yun, doon tayo nahihirapan to compete with the attention span. Attention span. Tapos, yung nakasanayan na kasi ng mga Filipinos na, kasi, napaka-rich nga natin ng pag-complain natin or ng kultura natin 'di ba? Parang magko-complain tayo sa sarili natin sa mga Pilipino. Yun lang pala yung makakaya ng Pilipino. Tapos ito, kaya naman natin 'to. Ay hindi pa enough yan. Parang complain sa Pilipino pero hindi naman natin sinusuportahan yung mga may kaya or like nasa level na ganun. Oo. 'Di ba? So, yun din yung wonder na parang paano tayo makakaalis sa ganun? 'Di ba? Paano natin ano yung kailangan nating gawin, 'di ba? Tadtarin natin ng talagang mga pang-Hollywood na content or na ganun. And yun nga, nasanay sila sa quality na sa work ethic, gatekeepers, parang gatekeepers na ng mga certain industries na parang pamilya na lang yun lang yung pwede doon. Or yung mga, konti na lang okay. The opportunities are not equal. Parang may mga tao, may mga certain, maybe people in power or people in the industry, in different industries na sila lang nagsisift kung sino yung pwedeng umangat. Kahit na may talento or mas talented pa or mas worthy. Hindi ka pwedeng umangat sa industry na yun. Kasi pero dito hindi kung yun yung iba difference kung dito. yung work ethic mo is parehas man doon, pwede kang makasucceed. Pwede kang mag-succeed. Yun nga yung maraming rason ba't umaalis din yung mga tao doon. Kasi feeling nila, kung hindi ko gawin to, kung hindi ako sumipsip dito, kung hindi ako maging corrupt or kung hindi ako pumunta dun sa side nila. Dito meritocracy And ganun diba? sa industry natin dito, 'di ba, na yung content. Kasi doon iba lang, may mga channel ka lang na pwedeng panoorin talaga And dito mo pwedeng gawin yung mga bagay na sa tingin natin pwedeng makapag-change sa psyche ng mga Pilipino. So that's what we also try to do here in Filipino TV. I'm just wondering, sa mga ginawa mong storya or ginawa mong production, the ones you produced, anything that like most memorable to you? Ano yung mga proud ka na ito yung piece mo? Dito sa mga FTV? Yeah, Ito nga, hindi ako proud pero sa tingin ko kailangan ko pa rin ng, I guess, work doon. Yung sa mga bago kong mga ginagawa. Yung dito sa yung Pasko tsaka yung yung mga series na reflective. But it's beautiful in a sense that yung mga series na yun na ginagawa ni Anjo lately, I find it beautiful. Antindi nung Pinoy's heart na nandun sa piece. 'Di ba? Yung parang Canada siya, pero reflections pa rin siya ng isang Pinoy. Kaya nga feeling ko parang hindi ka 30 years wala sa Philippines. Because yung rooted pa rin, di ba? Very much rooted. And ganun nga, dahil nga rin sa, lumaki ako around mga creative Filipinos na nandito sa Canada. And yes, kaya nga ako, matagal ko na gustong mga gawin yun. Hindi ko lang magawin kasi nahihiya ako or dahil walang writer. Pero sabi mo, di ba dapat pareho tayong level nila. Dapat sa atin manggaling Hindi, ang hiya ako parang, okay ba ito sinulat ko? Kaya nga, di ba parang pinapacheck ko sa'yo. Kahit ginamit ako ng tool ng ChatGPT,
parang nahiya parang ako na, kasi doon ako is yung grammar, yung mga, Oo. or yung point, yung sense, alam mo yan. Siguro kasi ano rin alam mo mga Pinoy, ang lakas mamintas. Yun nga, I think yung culture Ay, na nako, grabe. Especially siguro yung generation, hindi naman tayo hindi naman tayo nagkakalayo ng generation, pero mas matanda ko sa'yo. Hindi, malakas nga mamintas. Nako, yung mga barkada natin sa Pilipinas, di ba, yung tititap, lalo na sa grammar, sa accent. Kaya parang, doon tayo, yun ang consequence ngayon. Dito rin sa work, di ba? Sa work mismo. Pag tayo nagbibiroan kasi, because we come from that generation, what do people don't know about you? Siguro mas deeper ako na mag-isip. Oo nga. Hindi ka kagad magpapaka-stress. Ano ba? Ano ba, binigyan ka, parang minamadali, ganito dapat tayo. Parang chill lang. Diba? Parang, gagawin mo. Pero hindi mo pa kailangan ipakita pa or kailangan may way ka na para gawin yun na mas okay para sa buhay mo na hindi rin talaga maapekto kung ano yung you have your way of doing it. Mas chill ka pagdating sa mga ganun. Sa mga ganun. So, Do you get stressed deep inside? Na-stress ako deep inside. Hindi? Okay, kasi like minsan pag halimbawa nagda-drive ako, yun, dun parang dun ko dun lumalabas. Yung gusto ko na yung bigay na hindi alam ng mga tao na nag-enjoy akong mag-drive. Like lalo pag ako lang, I think yun yung release ko. Kaya may time na enjoy ako noon sa trabaho ko, nagde-deliver lang ako ng mga packages. Nagda-drive ka lang tapos nakikita mo iba't ibang lugar dito sa Canada. Like dito, kasi may time na nung pandemic, nagde-deliver ako ng mga Amazon. Mga ganun. Kung saan kayo dinadala. Like, saan. Nung pandemic pa talagang tahimik di ba? Oo. Ang saya nung makapag-drive ka, walang traffic. Tapos, nagde-deliver ka lang. Tapos nakikita mo bagong mga bahay. Lain lang. No, there's something very about driving. Dapat na may it's very reflective doon ka napapaisip. Pero naman, pag may passenger naman ako, na-stress ako. Pag kasi you want to please them siguro. Siguro nga. Kasi pag mag-isa ka lang nagda-drive, doon mo naisip na ako lang to, this is my me time. Tapos I guess you're playing music. Or kasi inisip mo, ma-aksidente ka man, at least ikaw lang or Oo. something. Or yung kasi tayo, lalo ngayon, buntis yung asawa ko. Di ba pa ang daming... Tapos may dala kang bata. Na-realize ko nga kasi I was such a fast driver. I love driving fast. Sabi ko, ba't ang bagal ko pala magmaneho ngayon? Kasi may mga bata kang dala. Di ba? Parang hindi... Na parang nung isang beses ako lang mag-isa, parang wow, I can floor it. Okay, baka mahuli ako speeding. Pero I can. Pero ikaw lang. Oo, ikaw lang. Ikaw lang. Grabe. Okay, so what's your favorite movie? Favorite movie ka ko? ba? Ma-movie ako. Ang favorite ko movie, Braveheart. Mel Gibson? Mel Gibson. That's a beautiful movie. Kasi nga yung, I guess yung sa freedom, meron parang gusto ko na parang freedom, parang magsasagip ka ng mga tao tas nakaasa sa'yo. Yan ang superhero moment mo. Do you have if you were a superhero, do you have a favorite superhero? No, ano ba? Sino ba? Invisible ba? What's in your nightstand? Nightstand? Sipa machine. Oo nga pala. Yun. That's very real. You're also a musician. Baka yun ang isa yung hindi pa natin nababanggit. Hindi. I think ang ano rin is, yung may time na dito rin sa ginagawa namin, yung na-enjoy ko is yung, I guess nag-entertain. Feeling ko entertainer talaga ako eh. Parang ibang entertainer ako sa live na setting. So, iba parang, yung ano nun eh. Iba yung parang adrenaline na like, nag-iibang tao ka talaga pag nag-entertain ka eh. So yun, may time din na parang gusto kong balikan yung time na yan. Kasi dito sa TV, iba eh. Saka mag-entertain dito. Wala na nanonood sa'yo. Kasi, tsaka sa stage, like yung mga may mali ka, okay lang. Diba na ano mo, na dadala mo sa crowd. Mali. Parang dito, may energy kasi yung crowd. Pag dito sa TV, magkamali ka, halata eh. Diba? Hindi ka,
alam mo yun, makikita nila or Oo. makikita ng mga nag-edit, mga ganun. Ibang-iba ang live MCing or hosting Yeah. kesa sa, ako naman it's the other way around. I can do Ito camera, yung- pero pag pinatayo mo ko ng live, I'm getting better at it kasi yun yung challenge ko sa sarili ko dad. Sabi ko, I will conquer that fear, but it's so incongruent like how I'm comfortable Ibang-iba. sa camera. Sobrang nanginginig ako pag patayuin mo ako sa akin tao. naman, ibang-iba. The other way. Ganun Mas ako. mas nagta-thrive ka doon. Ano yung stress buster mo? Si Jazzy, yung mga Oo. anak ko ngayon. Kasi, yun, nakaka-amaze nga talaga. Kaya talaga ina-enjoy ko to na yung time na yung lumalaki sila na hindi ko na minamind ngayon kahit ako na gumagawa muna lahat. Like talaga ako lahat sa bahay. Ayaw sabihin yun pag naririnig ni Miles kasi magagalit siya pero dami nang alam nila ngayon. Oo. Alam mo yun? So yun, na-amaze ako tsaka natutuwa ako. Yung purity, yung innocence, yung playfulness. Diba? Any other message before we wrap up? I guess mga viewers natin, create lang and nandito kami para tumulong. Ganun na lang. So kung hindi man tayo makapag-isip ng mga idea kaagad na mga gustong panoorin ng tao, isabihin nila sa amin. Lahat naman ng gusto makipag-work sa atin, nakapag-work sa atin. So kung gusto nyo makipag-collab sa amin, You can it's easier to do now. yeah. Okay, on that note, thank you, Anjo. I learned more from you today than I did the last how many years that I've been working in Filipino TV. But that ends our podcast for today, and we'll see you again next time.